Hello students! Magandang araw sa ating lahat. Ako pa rin ito yung guro ninyo na magtuturo sa inyo sa Science 9 subject natin. Okay? Alam natin ngayon na may kinakaharap tayo na COVID-19 virus. So, susundin natin yung mga protocol, mga pinagbabawal para naman din po sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng ating pamilya. So, kahit ganun, hindi ito magiging hadlang para tayo ay matuto. Kaya sana maraming bata pa rin ang gustong matuto at maghanap or makahanap ng paraan para matuto. So isa sa mga paraan para matuto is yung makinig sa mga magbasa ng libro, makinig sa mga balita, or tumingin sa TV na mayroong educational program at katulad nito, ang pagbibigay ng video para sa inyo, para ma-deliver lang namin kung ano yung dapat ninyong matutunan sa ating curriculum bilang isang grade 9 student. So now, bago natin sisimulan yung topic natin ngayon, gusto ko munang gagawa muna tayo ng isang exercise na makakatulong sa atin para mag-circulate yung blood sa ating katawan ng maayos at ma-absorb natin kung ano yung nilalaman ng video na ito. Okay, simulan natin. Itong exercise ito is very simple. Ito ay breathe in and breathe out exercise. So, unang gawin is inhale and exhale. So, gagawin natin to ng 3 beses. Okay? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay? Tapos na tayo. Ayun. Sisimulan na natin ang ating topic ngayong araw sa video na ito. Okay? Sa tingin nyo, base doon sa ating exercise, ano ang ating magiging topic? Nahulaan nyo na ba kung ano ang ating topic ngayon sa video na to? Okay, simulan natin. Ang topic natin is all about the human breathing system or the respiratory system. Ano nga ba ang respiratory system? Ano-ano ba ang matutunan natin sa video na ito? Subukan natin. So, sisimulan natin sa pag-set ng ating goal. Okay? Objective natin sa video na to is kayo bilang mga mag-aaral or the learners, kayo yung mga learners bilang mag-aaral, you will be able to identify the function of each organs of respiratory system and describe the flow of oxygen in our respiratory system. Sa video na ito, matutunan natin kung ano yung mga organs na involved sa pag-breathe in at pag-breathe out natin kanina at paano din nag-flow yung air or yung oxygen sa ating katawan. Paano ito pumasok sa ating respiratory system. Paano nga ba? Okay, bago natin i-tackle, let's consider first this following question. Unang tanong, what is respiratory system? Ano nga ba ang respiratory system? What are the functions of each organs in respiratory system? Ano ba ang mga organs or parts ng respiratory system? Ilong lang ba? Tingnan natin mamaya. How is the flow of oxygen in our respiratory system? Paano ba na-flow yung oxygen or yung air sa ating respiratory system? Okay. So, sisimulan natin yung unang tanong. What is respiratory system? Respiratory system is made up of the organs in the body that helps us to breathe. It is composed of organs responsible for taking up oxygen and expels carbon dioxide. So, siya yung nag-responsable sa pag-taking
pagpasok ng oxygen sa ating katawan at ang paglabas ng carbon dioxide sa ating katawan. Yun ay ang respiratory system. Ito ay composed o may nilalaman ito ng maraming organs. Ano-ano ba ang mga organs? So what are the organs or the function of each organs in respiratory system? So first, we have the very basic, yung pinakauna na napapasukan ng air. Ito yung nose. Okay, ito yung nose. So yung nose, the organ through which the air enters and filtered. So dito sa nose, papasok yung hangin at isasala ito gamit ang ating mga tiny hair sa ating ilong o tinatawag nating mga silya. Sila yung nagsala ng hangin na ating nalalanghap. Pagkatapos sa nose at ma-filter yung air, papasok naman ito sa nasal passages or the nasal cavity. Dito sa nasal passages or nasal cavity, this serves as channel for airflow through those in which the air is warm. So ito yung daanan ng hangin na nalalanghap natin, yung ini-inhale natin kanina. Dito dadaan yung hangin. Dito sa daanan na to, iinitin nila yung hangin. Dito yun mawawarm ang hangin. Kailangan mawarm kasi yung hangin para mamamatay yung mga airborne particles or yung mga dust na nakahalo dito. Okay. Pagkatapos naman sa ating nasal passages na warm na siya, medyo may init-init na yung hangin, papasok na ito at malinis na yung hangin, papasok na ito doon sa ating tinatawag na trachea. Okay? Yung trachea is also called as windpipe. This is a hollow tube that serves as a passageway of air into the lungs. Ito yung trachea. Dito papasok yung warmed na hangin mula sa nasal passages. Ang tawag din ito is windpipe kasi mukha itong tube. Okay? Parang pipe. Next, ano pa ba ang mga organs and functions? So, meron tayong pagkatapos nun sa trachea, papasok naman yung hangin sa loob ng bronchi. Ano ba tong bronchi? Ang bronchi tinatawag din na bronchial tubes. Pag sabing tube, para silang mga tubo. So, pagkatapos sa trachea, may dalawang connecting tubes na tinatawag na two branching tubes that connects the trachea to the lungs. Ang bronchi ay mga tubes o dalawang tube na nag-connect sa trachea at sa lungs. So, alam natin yung lungs na meron siyang left and right lobe. So, yung isang bronchi, yung bronchus, papunta sa ating right lobe at siya yung bronchus naman na isa ay pupunta sa ating left lobe. Okay? So, ito yung ating tinatawag na bronchi. Pag plural, bronchi. Pero pag singular, ito ay tinatawag na bronchus. Ang tawag nito ngayon, dalawang ito is the bronchial tubes. Okay? Ang function niya ay siyang magko-connect ng trachea papunta sa lungs. Now, pagkatapos dumaan ng hangin sa bronchi o bronchial tubes, dadaan ito sa bronchioles. Yung bronchioles ay mga maliliit na tubes. Kung malaki-laki ang trachea, kung malaki ang trachea, malaki-laki ang bronchi, maliliit naman ang mga bronchioles. Yung mga bronchioles na to, these are the finer subdivision of the bronchi. Tapos tong bronchi na to ay magkokonekta sa ating alveoli. Ang alveoli ngayon ang mag-exchange ng gas na oxygen at saka carbon dioxide. So, ang alveoli is tinatawag na air sacs. Asan na yung cursor? Ito yung mga alveoli. Yung mga bubble-like or hair-like tubes. Bubble-like tubes na nag-connect sa yung bubble-like tubes
kung saan mangyayari ang gas exchange in the lungs. So, uulitin ko po, yung organs ng respiratory system, yung essential organs ng respiratory system is meron tayong una, nose, susunod, the nasal passages, then pupunta sa trachea, then we have also the bronchi, the bronchioles, and the alveoli. Okay, ang alveoli, they are bubble-like structure or the air sac, kung saan mangyayari doon sa loob ng alveoli ang gas exchange, which is the oxygen and the carbon dioxide. Okay. But the question is, how is the flow of oxygen in our respiratory system? Paano ba nag-flow? Paano ba pumasok kanina yung air na binibreathe in natin? Okay? So, air enters the body through the nose. Siyempre, una sa ilong. Susunod naman, dadaan ito sa nasal passages kung saan ito ay i-filtered. Kung saan dito sa nose, dito i-filtered rather, at pagkatapos sa nose, dadaan yung hangin or yung air papunta sa nasal passages kung saan i-filtered ito. I-warm ito rather. Sa nose, i-filtered. Sa nasal naman, i-warm. Then, pagkatapos ma-warm, pupunta ito sa trachea. Then, through the windpipe or the trachea, which divides into two branches, tinatawag nating bronchial tubes or bronchi, na magko-connect sa ating lungs. So, the bronchi now is subdivided naman ng maraming beses papunta sa lungs, nang forming a hair-like tubes called the bronchioles. So, ito yung mga bronchioles. So, yung mga bronchioles, at the end of the bronchioles are tiny bubble-like structure na tinatawag na alveoli. So, ito yung mga alveoli. Okay? Una, pupunta sa nose para ma-filtered. Pupunta sa nasal passages para ma-warm. Papasok na siya sa trachea pagkatapos ma-warm. Tapos, dadaan siya sa dalawang tube na tinatawag na bronchial tubes or bronchi. Yung bronchi or bronchial tubes ay may maliliit pa na tube na tinatawag na bronchioles. Pagkatapos naman sa mga bronchioles, kukonekta na ito sa alveoli. Okay po, sana may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at pag-watch ng video. We still have to keep safe and stay at home. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.